Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na tutukan ang lumalaganap pa ring online sexual abuse sa mga bata. Narito ang aking unang balita. Edad 8, 6 at 1 taong gulang lang ang mga batang ito na na-rescue ng NBI Human Trafficking Division sa Misamis Oriental, Kamakailan. Ang mga bata ginagamit sa malalaswang litrato at video na ibinebenta sa mga banyaga ng kanila mismong ina. Edad 2, 3, 5 at 9 taong gulang naman ang mga batang nailigtas sa Taguig noong Agosto 2023. Ang may pakana ng krimen, mga magulang din na mga bata. 2016 pa natukoy ang Pilipinas bilang isang global hotspot ng OSAIC sa mundo. Pero sa kabila ng pagtutok ng mga otoridad at pagpasa ng batas na nagtatakda ng mas mabigat na parusa sa mga sangkot dito, nananatiling malaking hamon ng pagsawata sa karumal-dumal na krimeng ito. It's a hidden crime and it's hard to spot, especially because it's done within the homes of the families of the victims. And as pointed out, 74% of the cases are perpetrated by those that fall within what is called the circle of trust. And that involves, or that includes, parents, close relatives, and those who assert moral influence over the child. Dismayado raw ang Pangulo sa natanggap na ulat tungkol sa nagpapatuloy na paglaganap ng sexual exploitation ng mga bata sa bansa. Ipinag-utos niya ang mas maigting na pagtutok dito ng mga ahensya ng pamahalaan para pigilan at panagutin ang mga nasa likod nito. Sa datos ng DOJ, aabot sa mahigit 1.5 billion pesos ang halaga ng perang napunta sa pang-aabuso sa mga bata mula July 2020 hanggang Disyembre ng 2022. Karaniwang parokyano sa krimeng ito, mga nakatatandang kalalakihan. Ang Amerikang una sa listahan ng mga natutukoy na customer na handang magbayad para sa mga malalaswang video at larawan ng mga bata na kuminsan nagkakahalaga lang ng wala pang $4. 200 pesos? 200, 300 according, yes po. That's how bad it is. That's why nagugulat rin po kami na parang mas mababang ngayon ang value pero mas madaming sisaim. And it's because of that. It's becoming cheaper, it's becoming more accessible to perpetrators. So yun po ang nakakagulat rin po. It's very alarming because sisaim has become more accessible to these perpetrators. Base sa datos ng DOJ, sa 750 na kasong naisampa kaugnay ng OSAIC, 523 ang nahatulan ng may sala. Pinakamabigat na hatol ang habang buhay ng pagkabilanggo. Pero batid din ng pamahalaan na mas marami pang hindi na isusumbong kaya lalo pa raw paigtingin ang pagbabantay online, pagbabantay sa mga mahihirap na komunidad na madalas nabibiktima at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para matukoy ang mga parokyano nito. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.